ng unang araw ng Sanlinggo ay magang pumunta sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakitang ang bato ay naalis sa libingan. Kaya tumakbo siya papunta kay Simon Pedro at sa alagad ng namamahala ni Jesus at ang kanila'y sinabi, kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalawa tumakbo magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan. At siya ay umukod upang tingnan ang loob at nakita niya nakalatag ang mga tilang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman si Simon Pedro na sumunod sa kanya. Pumasok siya sa libingan at nakita niya na kalatag ang mga tilang lino at ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga tilang lino, kundi bukod na tiniklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating na sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatang na kailangan siya'y bumangon mula sa patay at ang mga alagad ay bumalik na kanilang mga tahanan. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak siya ay yumuko at tumingin sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa libingan ng katawan ni Jesus. At siya ay sa uunan at ang isa'y sa paanan. Subalit, sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko na alam kung saan nila inilagay. Pagkatapos nito siya ay lumingon at nakita na nakatayo si Jesus, subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. Subalit sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiyak? Sinabi ang hinahanap mo sa kanyang pag-aakala iyon ay ang hardinero. Ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya ay aking kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap ka. Siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabuni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila na sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya.
Nang malapit ang hapon ng araw na iyon na unang araw ng linggo, habang nagkasara ang mga pinto sa kinanurunan ng mga alaga dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila. Sinabi sa kapayapaan ang sumainyo. Nang masabi niya ito ay kanyang pinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga inyong ay pinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patatawarin ng mga kasalanan ay yun hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanila ng ibang mga alagad, nakita na namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasira ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Kapayapaan ang suwainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang inyong daliri at tagiliran mo ang inyong mga kamay. Ilapit mo rito ang inyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita nga gayon may sumampalataya. Gumawa si Jesus ng maraming ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Hesus Kristo ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad at sa tabi ng dagat ng Tiberias, at siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Magkasama roon sina Simon Pedro at si Tomas na tinawag na kambal, at
si Natail na taga Galania, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ko. Sinabi nila sa kanya, kami ay sasama rin sa iyo. Sila ay umalis at sumakay sa bangka. Nang gabing iyon ay wala silang mahuli. Ngunit nang mag-umaga na, si Jesus ay tumayo sa tabi ng dagat. Subalit hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda? Sumagot sila sa kanya, wala. At sinabi niya sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa ikalimang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita. Inihulog na nila ang hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng isda. Kaya ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon iyon. Kaya nang marinig ni Simon Pedro na iyong ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya ay walang damit at tumalon sa dagat. Subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka na hinilang lambat na puno ng isda sapagkat sila ay hindi malayo sa lupa kundi halos 90 metro ang layo. Nang sila ay makadaong sa lupa, nakita sila ng mga nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, dalhin ninyo ito ang ilang isda na huli ninyo ngayon. Kaya si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na 153 at kanilang